Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Christ is risen. Amen? Amen. Napakaganda po nung ating awitin. Talagang ipinapahayag na ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Amen po. Sa umaga pong ito, meron po tayong dalawang bagong kasama. Purihin po natin ang Panginoon. Nandito po si Ruth at si Zenia. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Naniniwala kami na hindi po, aksidente yung pagdating nyo dito. Si Lord yung nagpapunta sa inyo. Okay. Meron pa pong dalawa. Okay. Yung pong dalawang anak nila, brothers and sisters. So, purihin ang Panginoon. Amen. Glorify thy name. Last Sunday, may nakakaalala po ba nung message? Last Sunday. Wala akong gift check katulad ni Pastore. So, ang message po about, syempre, Resurrection Sunday, araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Diba? Yun yung ginugunita natin. So, risen, yun po yung message na ipinahatid po ng Panginoon through Brother Arn. Ngayon, noon pong ang ating Panginoong Jesus ay, di ba, siya po ay namatay, siya ay nabuhay na maguli. Pero, then nag-ascend siya sa heaven, di ba po? Balik na po tayo doon sa ating theme for 2025, discipleship. Meron pa pong marami pa pong mga naging alagad, disipulo, apostol ang Panginoon. Of which, nakikita ba? Yan, kita po yung picture. Of which, meron pong isang naging alagad na kinatatakutan po ng lahat. Yan, alam na natin kung sino yon, no? Meron po ba silang kinatatakutan na yung mga alagad ng Panginoon? Sino kaya yon? Si Saul. Okay, bakit? Bakit siya kinatatakutan? Kasi siya po yung nag-uutos na ipahuli, ipadakip, ipapatay yung mga Kristiyano, yung mga nananampalataya sa Panginoon. So, ganun po pala katindi, no? Merong patayan. Ganun po kahirap yung persecution sa mga Kristiyano nung time na yon. Last week po, may nakita ako sa internet na sa Nigeria daw po, thousands of Christians pinapapatay. Just because hindi po nila tinatatwa ang Panginoong Jesus. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot ba? Pero, how about us? We're free. Sabi nga sa inawit natin, I am free. Pero ano yung ginagawa natin? Nagsimula na agad, no? Okay. So, si Saul po yun, yung kinatatakutan ng mga Kristiyano na naging Paul. Siya rin po yung naging Saint Paul. Then, halimbawa po, merong pumasok ditong isang katulad ni Paul, ni Saul. Tapos, nag-testimony siya, Christian na ako, pero dati marami kong pinatay ng mga Christian. Mupunta ako sa churches, marami kong pinapatay na Christian. Or merong pumunta dito sa ating kalagitnaan na galing siyang kulungan, siya ay pumatay, siya ay nang-rape, siya ay pusakal na magnanakaw. Gaano natin po kaya sila tatanggapin? Tatanggapin ba natin sila agad? Or, teka muna, siguro sabi nga ni Pastor Red, mag-amina na tayo. Siguro ang niyan, silip-silipin mo yan, baka mamaya may mawala dyan. Diba? So, siguro it's parang natural sa tao, lalo na merong ganon, na wag magtiwala agad, diba? So, meron din pong isang tao naman, isang alagad rin ng Panginoon na nagtiwala naman kay Pablo. Sino po kaya yun? Ako hindi ko rin siya masyado kilala before. May nakakakilala po kaya sa kanya? Barnabas. Si Bernabe. Okay. So, yung pong pag-aaralan natin ngayon is about
Paul and Barnabas. Paul's mission, Barnabas' passion, Acts chapter 9 po tayo magbababad. Pero sa buong Acts po tayo, actually. Sige po, ito po yung verse natin for today. Pwede po ba tayong tumayo para sa paggalang sa salita ng Panginoon? Basahin po natin sabay-sabay. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon, ngunit silang lahat ay takot sa kanya. Dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Kaya mula noon, si Saulo ay kasakasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay saglit na yumukot manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa presensya mo ngayong umaga. Lord, paki-open mo po ang puso't isipan ng bawat isang naririto. Kung paanong nangusap ka sa akin, gayon din po ang gawin mo sa aming kalagitnaan. Lord, let your word speak to us clearly. Malinawan, maturuan kami, ma-rebuke kami kung kinakailangan. Tulungan mo po kami, Panginoon. We need your presence. Salamat po sa iyo. Patnubayan mo po kami as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Okay. So, may dalawa po tayong character sa Bible na pag-uusapan. Una ay si Saulo na later on naging Saint Paul. Siya rin po si Saint Paul. Binago ng Diyos yung kanyang pangalan. Ginawa po itong Pablo. Sabi po, ang ibig sabihin daw ng pangalan niyang Saulo is somebody. Kasi mayaman. Sino ba tong si Pablo? Sige, tingnan nga po natin si Pablo. Sino ba talaga tong si Pablo? Saul means somebody. Kumbaga, kinikilala to. Kilala siya ng lipunan. Sa Acts 22:27 to 28, makikita po natin doon na isa po siyang Romano. Sige nga, tingnan po natin sa Acts 22:27 to 28. Na po pala, meron pong mga Biblia doon sa likuran. Samahan niyo po ako sa pagbuklat po ng mga Bible verses na nandito. Kasi hindi po ako yung nagsasalita. Ako lang po yung nagdala. Pero ito po ay salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Kasi baka mamaya, minamali ko na kayo di ba? So mas maganda yung sabay-sabay po tayo nag-aaral. Okay. Sino ba si Pablo? Sa Acts 22:27 to 28, ang sabi po dito, sabi niya, kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno at siya'y tinanong, ikaw ba'y Romano? Opo, sagot niya. Sinabi ng pinuno, malaki ang nagugol ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y mamamayan sa pulsa pagkabata. So ito po palang si Pablo ay Romano talaga siya. Simula pa raw nung pagkabata niya, Romano na siya. Samantalang yung kausap niya po na Roman soldier, kasi at that time, papahagupit siya Bawal po yun. Kasi as Romano, yung mga kahit na nandun ka na sa point na kailangan kang litisin, kung yung ibang mga hindi Romano, hahagupitin ng halimbawa 100, dahil Roman citizen kahit 5 lang. Yung mga ganon. May special po sa kanila as Roman Okay. Then, at sa Philippians 3:5, naman po yung makikita natin dito? Pilipos 3:5. Makikita naman natin dito sa Pilipos 3:5 na siya po ay Israelita. Sa po siya ng Benjamin. Pilipos 3:5. Sabi dito,
Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. Okay. So, Israelita din po siya. Okay? Just like yun, sila Pedro, yung mga nakilala natin ng mga alagad ng Panginoon. Okay. And ano po yung sabi dun sa verse 5? Siya rin ay isang Pariseo. Kaya po niya ipinapapatay yung mga Kristiyano kasi as Pariseo, ang akala nila, ang feeling nila, naglilingkod sila sa Diyos kapag may napapatay silang mga Kristiyano. Kasi iba yung ginagawa ng mga Kristiyano sa napag-aralan ng mga Pariseo. As Pharisees, ang sinusunod po nila, Old Testament lang. At sa Old Testament, tapos yung sinasabi po halimbawa dun sa 10 Commandments na ipangilin yung araw ng linggo, ay nako, ginawan po nila ng maraming dapat pala pag linggo, huwag kang magbubukas ng kalan, dapat di ka magbubukas ng ilaw. Gumawa sila ng ganun, maraming mga rules according sa dapat. Wag, di ba pa yung sabi, wag kang mamimitas man lang ng anong pagkain, bawal. Sabi lang po nila yun, gawa-gawa lang po nila yun as Pariseo. Hindi naman yun yung ibig sabihin ng Lord na sinasabi na ipangilin itong araw ng linggo. So as Pharisee, sinunod po niya lahat yun, sinusunod niya lahat ng mga natutuhan niya as Pariseo. Okay, tingnan po natin sa Acts chapter 9, himayin po natin yung chapter 9. Verses 1-2. Samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roon na kaanib sa daan ng Panginoon. So hindi pa sila tinatawag dito na Christian, hindi pa po sila tinatawag dito na Christian. Tawag sa kanila the way or ang daan. Bakit kaya? Inisip, bakit kaya sila tinawag na daan? Hindi po yung dating daan. Ang daan ng Panginoon, the way. Siguro po marahil kaya tinawag sila na daan kasi every time na ipapangaral nila ang Panginoong Jesus, sinasabi nila, Jesus is the way, the truth, and the life. John 14 verse 6, si Jesus ang daan, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya siguro tinawag sila na the way. Etong si Saulo, humingi siya ng na kapag nakakita ako ng mga kaanib nitong the way, anuhin natin to, dadakipin at papatayin. Isa sa napatay ay sino po? Si Esteban. Okay, si Stephen or si Esteban. Then, dito po sa 3-6, naglakbay si Saulo papuntang Damasco. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Okay, dito po sa Acts chapter 9, nag-ascend na po si Lord sa heaven. Wala na siya dito. Okay. So, habang nadaan po papuntang Damasco, may kumislap, siguro nakakasilaw na liwanag sa paligid po niya mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? May mga kasama raw po dito si Saulo, narinig din nila, pero hindi nila nakita kung sino itong nagsasalita na to . So sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? So right there and then, sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. So, nagsalita po mismo sa kanya ang ating Panginoong Jesus. Tugon ng tinig sa kanya, tumayo ka at pumasok sa lungsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Okay. So, meron na, ito yung crossroad niya. Ito yung born again experience niya sa Panginoon. From dating pumapatay ng mga kaanib ng daan,
or ng mga Kristiyano, ito na yung turning point na magpapabago sa buhay niya. Okay? Diretso po natin. Then sa verse 13, laktawan po natin, nagbulag po siya dito Dinala po siya sa isang alagad rin na ang pangalan ay Ananias. Kasi meron ding message si Lord dito kay Ananias or kay Ananias. Nung dinala kay Ananias, syempre, ito yung maririnig natin na Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong to. So, ibig sabihin, at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. Masisisi ba natin si Ananias na, syempre siguro parang merong takot din sa puso niya, no? Kasi sabi niya, nung kinakausap siya ng Lord na magmi-minister siya dito kay Paul, sabi niya, Lord, marami na ako nabalitaan dito sa tao na to Pinapapatay niya, pinahuhuli niya nga yung mga kapatiran 14, at naparito siya sa Damasco kasi may dala-dala siyang papel na parang ahulihin kung babae o lalaki o sino man na matatagpuan nakaanib ng the way upang dakpin lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. So, dito makikita natin na parang may takot din, may doubt, may takot din sa puso ni Ananias. Okay, pero makikita po natin na pag diniretso po natin yung pagbasa dun sa Acts chapter 9 na to, makikita na natin, syempre, sumunod sila dun sa kalooban ng Panginoon, diba? Hanggang dumating yung point na natanggal po yung mga parang kaliskis sa mata ni Pablo at siya ay muling nakakita. Okay. Then dito po sa verse 15 to 16, ito po yung mission ni Pablo. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipakikita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Yun pala, yun yung nagpaano sa mga alagad para sumunod dun sa gagawin ng Diyos sa kanila. Kasi ang plano pala para kay Paul ay ipakilala yung pangalan ng Panginoon sa mga Gentile. Sa katulad po natin, tayo po ay hindi Hudyo, tayo po ay hindi Israelita, tayo po ay mga hentil. Okay? So, ang plan para sa kanya, ang mission ng Diyos para kay Paul is ipakilala yung pangalan niya. Mag-share siya, mag-evangelize siya sa mga Gentile na katulad natin. So, sa verses 20 hanggang 25, makikita po natin dito na nangaral po si Saul sa Damasco. Nung tiningnan ko po siya, yung Damasco is parang northern part na po ng Israel. So, parang medyo Arabo or whatever, parang ganun po. Okay? So, tuloy po natin yung ating pagbasa. 23 to 25. Eto na. Another turning point na naman sa buhay ni Pablo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. So dati siya yung nagpapapatay, siya yung nag-uutos para ipapatay yung mga Kristiyano, pero ngayon, siya na ang pinipersecute, siya na yung inuusig. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin. Ngunit nalaman niya to, syempre. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. So siguro at that point, nakita na rin ng mga alagad na totoo talaga tong si pagbabago ni Pablo. Ngayon pati siya, gusto nang hulihin at gusto na siyang patayin. 'Di ba? So makikita po natin, ang Book of Philippians ay sinulat po ni Pablo. Okay? Sabi po ni Pablo, kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ano po makikita natin dito? Masugid sa kautusan. As Pharisee, well-versed po siya sa Old Testament.
Old Testament po, well-versed. Alam niya to, baka kabisado niya yung mga verses na to. At saka kung ano yung mga inutos ng mga nagturo sa kanya, ng mga pinag-aralan nila as Pariseo, sinusunod niya talaga. Masugid sa kautusan. Sabi ko, Lord, ano ba ibig sabihin masugid? Sumusunod naman pala siya sa kautusan. Masugid. Alam niyo po, ang nakita ko dito, head knowledge. Ang dami po ngayon, ang gagaling sa Biblia, head knowledge. Pero nabago ba ang puso? Nabago ba ng Panginoon yung puso? Okay? So, masugid sa kautusan. O, nagbabasa ako ng Bible, madami kong memory verse. Pero, ginagawa ba natin kung ano yung sinasabi ng Bible na binabasa natin, di ba? O baka nagiging para lang tayong masugid sa kautusan. Kaya sabi niya, inusig ko ang iglesia. Sino yung iglesia? Yung iglesia hindi yung simbahan mismo. Ito yung mga tao nandoon sa loob ng church. di ba? So, instead of being masugid sa kautusan, dapat daw po matuwid ayon sa kautusan. May pagkakaiba ba? Masugid, basa ka ng basa, pumapasok dito, pero lumalabas din pala, hindi mo pala naiintindihan. Kumbaga nagbabasa ka lang for the sake na, nagbasa ako, everyday nagbabasa ako, pero hindi mo pala ginagawa, isinasa katuparan, yung ninanais ng Diyos na ipagawa sa atin. Yung kailangan pala na attitude ng Kristiyano, dapat pala ganon, hindi mo siya sinusunod. Diba? Or, eto namang matuwid naman ayon sa kautusan, hindi mo lang binabasa yung salita ng Diyos. Minimeditate mo, ipinapanalangin mo, Lord, tulungan mo po ako na masunod ko to. Maibig ko yung hindi kaibig-ibig. Turuan mo po ako na wag agad magiging magagalitin. Turuan mo po ako na baguhin mo po ako ang buhay ko. 'Di ba? Saan po yung gusto natin dito? Masugid sa kautusan o matuwid ayon sa kautusan? Binabago tayo ng Diyos eh. We are being changed from glory to glory. Okay? So yan po si Pablo. Ngayon, kilalanin naman po natin si Bernabe or si Barnabas. Sino ba to? Hindi ko rin masyado kilala si Barnabas until binasa ko po ito. And sa Book of Acts, doon natin talaga siya makikilala. So Acts 4:36 to 37. Sabi po dito, gano'n ang ginawa ni Jose. So, Jose pala talaga ang pangalan niya, hindi Barnabas or Bernabe. Isa siyang Levitang taga Cyprus. Okay, ang Cyprus, syempre, Israel ba yun? Nasa Israel ba yung Cyprus? Hindi, di ba? Sa Greece. Okay. Nasa Greece siya, ha? Pero sabi, Levita siya. Levite siya. Kasi Israelita nga siya, di ba? Levita siya. Taga Cyprus. Pero tinawag siya ng mga apostol na Bernabe. Bakit? Ang ibig sabihin daw po ng Bernabe ay anak ng pagpapalakas loob. Son of, ano ba yun? Ano po? Encouragement. Son of encouragement. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at pinagkatiwala sa mga apostol ang mga pinagbilhan. At that time po kasi, syempre ang hirap po nag-start pa lang po ang church. So nangyari po, pinagbibili po nila yung kanilang mga ari-arian, pinagsasama-sama nila, tapos magkakasama sila sa community, nag-aaralan sila, they are encouraging one another, fellowshipping, ganyan. Pero iniisip ko, bakit sinabi mismo tong si Bernabe? Samantalang yung mga kapatiran naman, ganun yung ginagawa din Siguro sabi ko, malaki yung lupain nitong si Bernabe or nitong si Barnabas. Pinagbili niya yung bukid niya at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Okay, another word for another po ni Bernabe. Alam niyo po yung Matthew, Mark, Luke, and John. Si Marcos po, si Mark. Pinsan daw po ni Bernabe. Makikita po natin sa Colossus 4 verse 10. Then we learn that like Paul, Hudyo po siya, na nakatira sa Cyprus. Kumbaga uso na rin pala yun yung parang nangingibang bansa.
For some reason, di natin alam kung bakit siya napunta dun sa Cyprus. Maaari pong nung mga time nung nagkaroon ng nabihag yung Israel ng Assyria or ng Babylonia, baka yung family niya tumakas, napunta sa Cyprus, ganyan. So, we don't know kung bakit po siya napunta sa ibang bansa. Ang tinatawag po dito, diaspora. A Jew who live outside the Holy Land. Yan po yung tinatawag na diaspora. In case marinig nyo po yun uli. Okay. Ano naman po yung kung si Pablo may mission, ano naman po yung kay Barnabas? Passion. Meron po siyang passion. 437, pinagbili niya yung bukid. Siguro kung gaano kalaki yung bukid niya, talagang ibinigay niya, ipinagkatiwala niya sa apostol, sa mga apostol. Para saan? Para magamit ng lahat ng mga kapatiran. 'Di ba? Then, kaya naging encouragement siya eh. Kaya nga, maalala niyo po si Ananias at si Sapphira, nagbenta rin sila eh. Pero parang siguro, hindi ko alam parang nainggit siguro dito kay Barnabas. Kasi parang naging sikat si Barnabas eh, na siyempre sa mga Kristiyano, na, si Barnabas, pinagbili niya yung kung ano yung pag-aari niya, tapos ipinamigay niya. Kumbaga, naging minahal siya nung mga kapatiran. Kaya naisipan din nila, Ananias at Sapphira, na gawin yun. It so happened, dinaya nila ang Lord. Dinaya nila ang banal na Espiritu. Pinagsabi rin nila na ibibigay namin lahat. Pero, hindi pala lahat. May itinira sila. 'Di ba? So, another story po yung kay Ananias at kay Sapphira. Acts 11:22-24. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Dito lang po sa verse na to, makikita natin na pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. In short, in-encourage sila. So ano man yung hirap na dinadaanan nila, in-encourage sila. Kaya nga po siya tinawag na Barnabas, di ba? Son of encouragement. Okay, next. Ano ba si Barnabas? Barnabas is a risk taker. Paano po natin masasabi na risk taker si Barnabas? Pumasok nga si Pablo, pumapatay ng mga kapwa Kristiyano, kapwa ni Barnabas na Kristiyano. Siyempre, hindi po agad matatanggap to ng mga nasa church. Siyempre, kahit paano, mga tao rin yan may takot din po sa puso nila. Sabi ko nga po sa inyo kung merong pumasok dito, agad ba natin siyang, dito ka na lang? Galing daw siya sa kulungan, kalalabas lang, ganyan. Dito ka na lang matulog. Ganun ba? Kaya ba natin yon? Papatulugin. May kwarto dito ka na lang. Kaya i-offer kaya natin agad yun? Or sa bahay natin. Merong ganun. Kasi kailangan tumulong tayo sa mahirap. Agad ba natin tatanggapin yung tao? Pero si Barnabas, as risk taker, tinanggap po niya yung panganib. Yung risk na yon. Natanggapin si Pablo. Another one, siya po ay isang responsible na tao. As responsible, inako niya na ano man yung mangyari, etong tao na to, di ba sinabi niya doon sa mga verses kanina na binasa natin, pinatunayan niya na ito ay kumilala na sa Panginoon. May plano na ang Diyos sa buhay nitong si Pablo. Bigyan natin siya ng chance. Kikilos ang Panginoon, gagamitin siya ng Diyos. So, doon po siya naging risk taker and naging responsible po si Barnabas sa panahon na yun. Acts 9:27, makikita po natin dito. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached
fearlessly in the name of Jesus. Risk taker. Habang yung ibang mga alagad, takot, merong distansya. Etong si Bernabe, niyakap niya. Inano niya sa balikat, in-encourage niya si Pablo na magpatuloy. Marami pong pumapasok sa church. Hindi magaganda. Hindi magaganda yung kanila pong mga buhay. Hindi maganda yung kanilang background. Tayo ba? Gaano kaganda yung buhay natin? Gaano kaganda yung background natin? Pero, di ba ano po yung sinabi sa Luke 9? Actually, nilait ang Panginoon dito sa Luke 19 verse 10 na makita siya na nakikipag-usap, kumakain kasalo ang mga maniningil ng buwis. Pero sabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Yan po si Barnabas, risk taker, responsible. Okay, now, nagkasama po sa mission si Barnabas at si Pablo. Okay? Tingnan po natin. Sa Acts 14, sabi po sa inyo dito tayo sa Book of Acts, dito po tayo magbababad. Sa Lystra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. So, lumpo. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo ang lumpo, ay may pananampalataya siyang mapapagaling. Nakita ni Pablo yung lumpo na may discernment As Christian, dapat daw po may discernment tayo. Madidiscern natin. Na-discern po ni Pablo na etong faith nitong taong lumpo na to, gagaling siya. Diba? Sasabi, at tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, tumayo ka ng tuwid. Ano ginawa ng lumpo? Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. 11. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya. Nakita nila, wow, siguro buong panahon, lagi nilang nakikita yung lumpo doon na mamalimos lang o hinihila lang yung paa para makapunta kung saan siya mamalimos. Tapos ngayon nakita nila lumulukso, lakad ng lakad kung saan-saan. Kaya sabi nila, huy, nanaog sa atin ang ating mga Diyos, saan yung tao? So sa Greece po itong Lystra. Greece po ito So wala pa rin po ito sa Israel, okay? Malinaw po. Nasa Greece po sila, kaya meron po silang mga Diyos na sabi niya, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus, si Bernabe at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Okay, mo ngayon si Pablo, siya pa yung daldal ng daldal, no? Siya pa yung nagpipreach vocally. 13. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus. Ang pari ni Zeus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak. May mga bulaklak silang ginawa sa pintuan ng lungsod. Nais ng mga pari at ng mga tao na maghandog sa mga apostol. Na? Gusto nilang i-worship si Pablo at saka si Bernabe. 14. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila. Pag po nakita natin sa Bible yung winahak, pinunit po yung damit, it means parang sobrang, ano tawag dito, sobrang, paano ba natin siya masasabi? Sobrang hiyang-hiya sila sa Lord, ganon. Na ganon ang gagawin ng mga tao sa kanila, sasambahin sila. Kaya sabi nila, mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Saint Paul po ito. Saint Barnabas. Sabi niya, mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan at manumbalik kayo sa Diyos na buhay, na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroon.
Ano po nakikita natin sa harap? May tao po. Bakit? Kasi ang Diyos ay Diyos na buhay. Amen? Ang pinaglilingkuran, ang sinasamba natin ay Diyos na buhay. Amen. So, tingnan pa po natin. So, yan po, while nasa mission sila, yan po yung nangyari. Gusto silang sambahin. Pero sabi nila, hindi, wag. Tao rin kami katulad nyo. Ang sambahin ninyo, yung Diyos na buhay. Kaya makikita po natin na talamak po, even sa nung ancient time, ito pong mga tinatawag na idols and idolatry. Mahal ko po kayong lahat. Pero ito po, kaya sabi ko po sa inyo, magbasa po tayo ng Bible, may mga Bible po sa likod, sabayan niyo po ako. Hindi ko po ito sinulat. Ito po ay, kung maalala niyo yung pinag-aralan natin sa 2 Timothy 3:16-17, sabi doon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, 'di ba? Pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, ito po ang Biblia. Siya po ay nagtuturo, siya yung nagre-rebuke, siya yung nagko-correct sa atin, siya ang magte-train sa atin. So, sabayan niyo po ako sa pagbuklat ng Biblia natin. No? Sa idols and idolatry or idol worship were a fundamental part of everyday life in both the Middle East and Asia Minor. Halos buong mundo. Marami po silang mga kani-kanilang mga Diyos. Even on that first century. There are several accounts referencing idols in the Gospels and the book of Acts. Si Caesar, di ba? Inaano niya yung sarili niya na dapat i-worship sila, yung mga hari, i-worship sila as parang Diyos. Diba? Si Herod sa Acts chapter 12, angry with the people of Tyre and Sidon. So, nagalit siya doon sa mga Sidon at sa mga taga-Tiro. So, ano ginawa ng mga tao para ma-appease yung galit ni Herod? Sinigaw nila, the voice of God and not of man. Parang binola-bola nila tong si Herod. Eto namang si Herod, hindi niya sinabi na, oy, hindi ako God. Tinanggap lang niya, the voice of God and not of man. So ano po yung nangyari? Nagkaroon po ng consequence, Acts 12:20-23. Namatay po si Herodes. Then sa Acts 14:11-15, ito po yung binasa natin kanina. Diba? Na gusto silang sambahin. Then, Acts 19:23-34 demonstrates how idolatry was an integral part of the economic of Roman society. Siyempre, let's face it, kumikita po sila dyan. Makikita po natin sa Acts 19:23-34. May mga gumagawa. Ano po nila yan? Kabuhayan na nila. Okay? Merong mga butchers, siyempre, farmer, hinahandugan nila yon. So, kumikita. Okay? This caused a great socio-economic as well as spiritual disruption. Then sa Acts 17 verse 16, nung dumating po sila Pablo sa Athens, nakita nila ang dami po na mga altar, di ba? May nakalagay pa nga doon, sa Diyos na hindi kilala. Sigurista sila kasi baka yung mga Diyos nila, baka mali, baka merong Diyos na hindi nila kilala, at least safe pa rin sila, di ba? So ganun po. Clearly, the title, The Living God, is meant to teach that God is the only true God. Siya lang po ang Diyos, yung Diyos na buhay. A reasonably self-evident conclusion, but beyond that is the implication that we are to have a meaningful relationship with God to serve Him. Ano po ba? May narinig ako na isang kanta, sabi, I'm not religious. Hindi ako relihiyoso. I just love the Lord. Bakit? Ano ba yung pagiging relihiyoso? Yung pagiging relihiyoso, yung gagawin mo, yung sa tingin mo, ito yung tama. Kailangan
ang dami, maglakad ako ng paluhod, kailangan ganito gawin ko, ganyan, ganyan. As being religious, kailangan religious talaga, lagi kong gagawin yan. Pero ang tanong po, yun po ba yung kalooban ng Diyos na buhay? Okay? So, tingnan nga po natin, palalimin pa po natin yung tungkol sa Diyos ng buhay. Okay? Sa Jeremiah 10:36. Okay, sa Old Testament po ito. Kung may dala po kayong Old Testament, pakibasa po. Sabi niya, ang dinidiyos nila'y hindi maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutian ng ginto at pilak. Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad na panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Hindi nakakapagsalita, pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makakagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Verse 6, wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan. Walang kasindakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa. Karapat-dapat lamang na ikaw ay katakutan. Sino raw po yung karapat-dapat katakutan? Ito yung Diyos na buhay. Kahit napiliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian, wala pa ring makakatulad sa iyo. Another verse po sa Jeremiah 10, verse 10. Sabi dito, ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. Bakit sinasabi na Diyos na buhay? Bakit kailangan ulit-ulitin yung term na Diyos na buhay? The Bible often refers to Yahweh as the living God in order to set Him apart from the idols of the nation. Hindi ganito si Yahweh. Hindi siya yung sinasabi doon sa unang verse sa Jeremiah. Hindi siya ganon. Hindi natin siya kailangang buhatin dahil kapag tayo ay may problema, siya yung bubuhat sa atin. Siya yung mag-iilaw sa atin, magliliwanag sa ating daraanan. Siya yung magtuturo sa atin kung ano yung tama natin na dapat gawin o lakarin. Siya po yung liwanag. Dahil siya ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos na buhay, ang haring walang hanggan. Paano tayo mas makakasure na siya nga yung Diyos? Okay? Pinatunayan po ni Moises na buhay ang Diyos. Halos karamihan po sa mga sa Christian, sa mga Hudyo, sa mga Jew, and even sa Islam, yung mga Muslim, kilala nila, kinikredit nila tong si Moises. Okay? Pinatunayan ni Moises na buhay ang Diyos sa Deuteronomy 5:26. Sinong tao ang nananatiling buhay matapos marinig mula sa apoy ang tinig ng Diyos na buhay? Kung patay, may tinig ba? Wala. Pero pinatunayan ni Moises na narinig niya ang tinig ng Diyos na buhay. Then, sa buong Bible, pinatunayan din po ang Biblia. Basahin po natin sa New Testament, 1 Thessalonians 1 verse 9. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Buhay ang Diyos. Okay, Bible yan puro dyan lang naman yung nagsasabi niyan Tingnan po natin sa science. Pinatunayan po ng agham ang Diyos. Okay. Ito pong dalawang doktor na to is mga scientist po ito. Dr. Stephen C. Mayer, a Christian leading scientist and founder of the Center for Science and Culture and Discovery. Sabi niya ganon, very confirm, and even expected from the standpoint sa mundong ito
na meron talagang master programmer. Meron talagang manlilikha. Napaka-intelligent nitong taon na to. Kahit si Albert Einstein, hindi siya makakagawa ng isang, sabihin natin, isang klase ng bungang puno or whatever, damo. Diba? Ngayon, nagagawa na nila mga genes mutation, ganyan. Pero out of nothing, hindi. May mga ginagamit sila. Ginamit din nila yung mga gamit, yung mga nandiyan na. Nakaka-create yung matatalinong tao ngayon ng mga bagong bagay. Pero may pinanggalingan. Merong isang intelligent mind behind the universe. And si Dr. Frederick Burnham, scientific historian, sinabi niya, the idea that God created the universe is more respectable hypothesis today than at any time in the last 100 years. Kung dati, parang may makapagsasabi pa na walang Diyos, pero ngayon, talaga naman, tumingin ka lang sa kalangitan, talagang masasabi mo na merong Diyos. Diba? Mapapapurihan natin ang Panginoon. As Christians, we shouldn't be surprised that science, the study of the natural world, through observation and empirical evidence, aligns with our faith. So Genesis 1 verse 1 pa lang, diba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Walang sino man na sobrang talinong tao ang makapaggagawa ng sarili niyang earth. Isang Diyos na buhay lang ang kayang gumawa nito. Okay. The true God of the Bible earnestly desire not only our salvation. Itong Diyos na buhay na to, bakit ganyan na tayo kamahal? Bakit? Wala naman tayong ginawa para mahalin niya. Pero bakit mahal na mahal tayo nitong Diyos na buhay na to? Sukat na ibigay niya yung anak niya para tubusin yung kasalanan natin. Hindi po niya kailangan gawin yun, pero ginawa niya dahil mahal niya tayo. Hindi po kailangan ng Diyos ng kahit anuman. Acts 17:25. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay ng sangkatauhan. Kahit ano po yung ginagawa natin na paglilingkod sa Lord, hindi naman niya kailangan yan eh. 'Di ba? Kaya niya utusan yung mga angels niya. God needs nothing. And God knows nothing, everything. Isaiah 46 verse 10. Sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Yan po ang ating Diyos. Yung Diyos na buhay na sinasamba ko. Yung Diyos na buhay na pinananampalatayanan ko. Yan po yung Diyos na ating itinataas. Ano yung sabi nung awit kanina? Hindi kaya ng puso ko na hindi itaas ang pangalan ng Diyos na to na aking nakilala at pinaglilingkuran. God needs nothing. God knows everything. Kilala po ba natin itong Diyos na buhay? Siya na po ba yung sinasamba natin? Natutuwa po kaya itong Diyos na to sa atin? Siguro po, kausapin natin si Lord. Isipin din natin yung ating mga sarili. Ano ba? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung paano natin maipararamdam yung pagmamahal na to para sa Kanya. Dahil siya ay buhay, nais niya yung ating pag-ibig. Gusto niyang maramdaman yung pag-ibig natin, di ba? Yun lang naman, di naman niya kailangan yung lahat ng ginagawa natin. Pero ang gusto niya, yung puso natin na nagmamahal sa Kanya, na sa Kanya ay gumagalang, siya ang itinataas at pinapupurihan. Amen. Tayo po ay umukat manalangin. Hallelujah, Lord.
Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos na dakila. Napakabuti mo. Lord, patawarin mo po kami kung maraming mga panahon yung nasayang na hindi ka namin nasamba ng proper. Patawad po. Lord, nakikita mo po ang puso at ng bawat isa ngayon na nandito. Lord, ikaw po yung kumausap sa aming lahat sa pamamagitan ng iyong salita. Baguhin mo po yung aming mga puso. Baguhin mo yung aming mga isipan. Baguhin mo po yung aming mga buhay, Panginoon. Gaano mong effort ang gawin namin, hindi namin to kaya. Sa'yo lang po kami nagtitiwala at umaasa. Nawa, Lord, sa amin pong bawat paggising sa umaga, sa aming bawat hininga, madakila ka namin at itaas ka namin. Makita ka, magliwanag ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa iyo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, nawa ay masumpungan mo po kaming lahat na nagtatapat at nagtitiwala sa iyo, nais sumunod sa kalooban mo, sa plano mo, sa layunin mo, at nais din na ma-share itong mga salita mo na aming pinag-aaralan upang marami pa pong makakilala sa iyo. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Maraming salamat po. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.